na mukhang may failing physical, sa physical health ni PBBM, no? Mukhang may failure of something, whatever. Pero mga dad kuya, hindi lang katawan ni Kuting ang may problema. Maybe that was because of, 'di ba, of yun nga, baka may mga tinitake siya na nakakatuyot kahit siya naman ay banas or panas. Pero parang yung utak ni Kuting may something din. Hindi ko naman sinasabing may saltik siya, pero parang wala siya sa sariling tamang pag-iisip. And maybe ito ay dahil sa galit niya kay PRRD. Baka may galit na to kay Tatay Digong eh. Okay? Na every time na matatanong siya sa ambush interview na kung saan nagdudubidabidap siya, nagkakandautal-utal, but parang ang goal niya lagi tuwing matatanong ay ang siraan si PRRD. At ang sinasabi niya rito, kayo na makinig kung ano sinabi niya laban sa kay dating Tatay Digong at susupalpalin din natin to si Kuting ng yung kanyang pagiging lutang or pagiging mapanira ng mga proof naman na mali yung sinasabi niya at itong mga pinangsasaksak patalikod niya kay dating Presidente Duterte. Okay? Pakinggan niyo si Kuting talaga. Pakinggan niyo yung sasabihin niya ha. The people of Samar continues to experience this bad road along National Highway, Maharlika Highway, I'm sorry. Do you have any, at Samar, sir, the bad road in Maharlika Highway? What measures are being done, if there are any, to fast track its rehabilitation work? Well, it's part of our continuing plan for the the rehabilitation of what's happened, because even up to now, some of the governors, I was talking to them, some of the other officials, hindi talaga pa tayo nakapag fully recover. Hindi ba natin masasabi na kapag fully recover pa na tayo sa Yolanda. So that's still that all those rehabilitation, you know, we only really started 2 years ago, because nothing was done in the previous administration, nothing was done in the administration before that. So now, how long? 12 years on, ngayon pa lang talaga natin na inaasikaso ng mabuti. So, but the plan is there. The funding will be available whenever the schedule requires it. So yes, that's what we are doing. Okay. So, I think, kailan ba yung anniversary ng Yolanda? 12 years na nga raw ang Yolanda. 2013 tumama ang Yolanda eh. So, almost 12 years. No? Wala pa rin daw nagawa. Kasi natanong siya, ano daw ang plano ng gobyerno sa pangit na kalsada ng Maharlika Highway in Samar or somewhere. Ano ang balak niya? Parang tinatanong siya, di ba, sa infra, anong balak niya kasi ang pangit pa rin ng kalsada. Napapabayaan nga ang Tacloban at yung mga nasalanta ng Yolanda dyan sa Eastern Visayas, both Samar and Leyte, lalo na. So, kung magkaka-budget daw, papagawa daw, kasi yung mga nakaraang administrasyon, wala daw nagawa. 2 years pa lang daw sa kainintindi ang Yolanda. So, ibig sabihin, yung 2 years term niya, ang nagkakaroon pa lang ng plano para i-rehabilitate ang mga nasira ng Yolanda at mga nasalanta ng Yolanda. Both yung lugar at yung mga tao. Wala daw nagawa ang mga nakaraang administrasyon. Both, ha? Both, the two previous administration have done nothing. Sa administrasyon ni Ngoy Ngoy, tumama ang Yolanda at panahon ni Pangulong Duterte. Wala raw nagawa para i-rehab ang Yolanda. 2 years pa lang daw. Saka nasisimulan. So sa panahon pa lang daw niya nasisimulan, asan ko tinga pinapagawa mo, wala kami naririnig at nakikita. Diyan sa mga biktima ng Yolanda. So sinisiraan niya, hindi lang yung panahon ni Ngoy Ngoy, hindi lang yung administrasyon ni Ngoy Ngoy, kundi yung administrasyon ni Pangulong Duterte. Sa interview niyang to. Nga oh. Marcos hits predecessors.
Over Yolanda recovery, nothing was done. Ang tigas ng mukha. This was few days ago, mga kuya. 2 days ago. Wala raw nagawa ang ibang administrasyon. So, ipinagmamayabang mo pa na ikaw pa lang ang may nagagawa kasi 2 years niyo pa lang nasimulan. Lintik. Walang nagawa. Ano ang sabi ng, automatic kuya. Ano ang sabi ng mayor ng Tacloban kay Pangulong Duterte? This was in 2017, 4 years after ng Yolanda. Ikaw, Kuting, hindi ko alam kung tumatakbo sa isip mo, pero ang goal mo lang yata ay siraan si Pangulong Duterte. Hindi kaya marunong mag-research. I mean, documented naman kung ano ang ginawa ng Office of the President ni Pangulong Duterte for Yolanda, and even the media is, di ba, publishing news kung ano nagawa. Anong sabi ng mayor ng Tacloban? Grateful daw sila o nagpapasalamat kay Pangulong Duterte para sa Yolanda Rehab Airport. Oh. Sino itong Tacloban Mayor? Mayor Cristina Romualdez. Artista ito ba si Cristina Gonzalez siguro to, no? Yung maganda, yung asawa ni sino yung pogi rin na Romualdez na pinsan ni Tamba? Sino nga yan? Nalimutan ko na yung Romualdez. Basta yung asawa ni Cristina Gonzalez. But yung mayor nga po ng Tacloban, nag-express ng kanyang pasasalamat kay Pangulong Duterte for pushing the national government agencies to implement the Yolanda projects the soonest possible time. And also mga ate at kuya, kung Kuting kung nag-iisip ka lang ng tama, kung nasa tamang huwisyo ka lang sana, maiisip mo, marirealize mo, no, na ang talagang naging term ni Pangulong Duterte ay halos 3 taon lang. Pero ang dami niyang nagawa. Bakit? 2016 umupo si Tatay Digong, war on drugs agad at kung ano-ano pang 'di ba pinagawa. May mga build projects. Yan yung passport validity, naging 10 years instead of 5, pati yung driver's license pinatagal din yung validity. At kung ano-ano pang pinagawa ni Pangulong Duterte aside paglilinis ng Boracay, pati yung Manila Bay. 2016 yun. 2020 sumabog ang bulkang Taal. Tinamaan ng lintik ang Pilipinas, lalo na ang Southern Luzon. After ng pagsabog ng bulkan ng January, COVID. Lockdown ng Pilipinas, March 2020. Hanggang sa term mo, Kuting, quarantine ang Pilipinas hanggang 2022. So halos 3 taon lang nga yung term ni Pangulong Duterte, ang dami nang nagawa. Kasi nag-focus na tayo after 2020 2021, lockdown tayo yan, 2022 ang panahon ni Kuting. Tumutok ang gobyerno ni Pangulong Duterte para may mga kinaltasan ng budget, di ba? Sa infra, yung build, binawasan yung kung ano-anong ahensya, departamento, ang binawasan ang budget, mailagak lang para sa ating emergency budget or itong contingency funds, emergency funds, at saka para nga dito sa DOH, para pang ayuda, pambili ng mga bakuna at kung ano pa man, gastos sa mga ospital, di ba? Kasi natatambakan ng mga pasyente na tinamaan ng COVID, bawal palang banggitin ang lintik na pandemic na yan. Pumatak lang ng halos 3 years ang term ni Pangulong Duterte. Marami pa sanang magagawa, ang dami pang ang plano na hindi lang na-delay, napigilan ng pandemic at may pagsabog pa ng bulkan. Hindi ka nag-iisip, puro ka paninira. Pero nagpapasalamat pa rin yung mayor ng Tacloban kay Cristina Gonzalez Romualdez. Alfred Romualdez daw asawa. Thank you, Jaguar Rocky. Kuting, hindi mo naaalala? Hindi ko alam kung nasan ka nung Yolanda. Mismong Yolanda, 2013. Sino ka nun? Senador ka nun siguro, no? Si Pangulong Duterte, mayor lang ng Davao. Anong balita? Mayor pa lang ng Davao. Si Pangulong Duterte ang unang dumating sa luhaan nga si Pangulong Duterte. 13 years after visiting Tacloban. Napanood niyo yung video ni Pangulong Duterte? His voice cracking and almost in tears, Davao City Mayor Rodrigo Duterte said God must be somewhere else when Super Typhoon Yolanda or Haiyan ravaged Tacloban City and several other provinces in Central Luzon. Parang ang Diyos daw ay wala sa Pilipinas or wala sa mundong ito nung tumama. Ang dami nagkandamatay. pakinggan natin, Kuting, pakinggan natin ang
sinabi ni Pangulong Duterte. Doon ako parang doon unti-unti nakilala si Pangulong Duterte, no. Mayor lang siya ng Davao noon. Wala pang candidacy noon kasi 2013 kalagitnaan pa lang ng term ni Noynoy noon. 'Di ba? Galit na galit ang marami kay Pangulong Duterte in 2015 nung nalaman nila na gustong 'di ba may nagpo-push kay Pangulong Duterte tumakbo. Pero before the 'di ba na inaawitan si Pangulong Duterte tumakbo at siya mayor lang. Ako'y iyak, parang maiiyak ako nung narinig ko yung sinabi ni Pangulong Duterte. Siya ang unang nakita kong dumating sa Tacloban. Or dyan sa Kabisayaan nung tumama yung Yolanda. Buong Bisaya naman ang winalis ng Yolanda na yun. Lalo na yung mga nasa eastern part. Pakinggan niyo si Pangulong Duterte, mga tat kuya. Makikistorya ko ninyo. I think God was somewhere else when the typhoon hit. Puro patay na asdalan. Hantod karon. Mga tao, wala elektrisidad, way pagkaon, way tubig, ang tanang patay na asdalan, ang mga tao katanaon lang sa langit. I really do not know. The president had been there. Maroas was there. I would suggest that any suggestion lang. Baka abot doon na I do not mean to a state of calamity is not enough. There has to be a state of emergency because there is no local government functioning. Yung inaasahan nila na police, army, pati mga social workers, taga-gobyerno, lahat sila biktima, lahat sila may patay. Pati police, pati army doon patay. So there is no city government functioning. And yun nga po, mangiyak-ngiyak dyan si Pangulong Duterte. Nandun ka agad. Ikaw, Kuting, nasaan ka? Senador ka nun. 2013 yan, nung nangyari yung Yolanda. Andun si Pangulong Duterte ka agad, mayor ng Davao. Anong pakialam ng Davao sa Tacloban or sa Leyte? Siyempre may concern. Kaya ng Davao tumulong, hindi nga kasi kinukurakot ang pondo. Kung wala mang dalang pera or pagkain, at least dala yung mga manpower, may dala-dalang tao na maglilinis ng lugar, magre-rescue. Davao yan, nakikialam. Anong ginawa ng Maynila? Pinulitika. Andai mga nakatenggang mga sundalo dyan sa NAIA or mga foreigners na dumating sa Pilipinas para tumulong. May mga sinasabi pa kayo, may protocol kasi kailangan wag bubuhos doon. Nagkandasira ang mga pagkain, nagkanda panis, hindi nibigay sa mga tao, namaho na yung mga tao, kaya dyan nasira si Marojas, Kuting, na kaibigan mo. Local government official si Pangulong Duterte, ikaw elected nationally as senator, anong ginawa mo? Tapos ngayon sisiraan mo? Ito Kuting, ano to ha? Website ng PCO. Philippine Presidential Communications Office, galing pa sa opisina mo, Kuting. 2021, panahon ng ng pandemic, si Pangulong Duterte nakaupo. Ano sabi ng NHA or National Housing Authority? NHA chief touts new Yolanda projects under Duterte administration. Ang accomplishments daw ng NHA, sabi ng General Manager, during the Duterte administration, the housing agency has completed 148,000 housing units for Yolanda survivors. Nakita niyo mga tatkuya yung balita na yung mga pinatayong bahay doon for the Yolanda victims ni Nangoy-ngoy ay parang yero lang, tapos ang liit-liit, 'di ba? Tapos plywood, ganun, maliit na bintana, parang bahay ng kalapate, panahon ni Ngoy-ngoy. Tapos hindi pa sementado. Tapos isang ihip ng bagyo, lilipad. Yung kay Pangulong Duterte, ang accomplishments 2021, 148,000 housing units, Kuting. Nasa page ng opisina mo. Presidential Communications Office.
Oh, kinurakot pa nga raw yung mga donation, sabi natin Julia, correct. Oh. Anong walang nagawa? Hindi mo pa nga nagagawa yung tinatanong na Maharlika Highway na nabako-bako. Naninira ka na kaagad. Sabi mo, gagawin naman yan pagka nalaanan ng budget. Nasa na ang budget ngayon? 80% na nga raw, ubos. Hindi pa nga nangangalatin taon, ubos na 80%. Ay paano nga kasi waldas at puro kayo pagpapasarap, gala, concert, party. Kaya, buti nagtanong yung mga taga-Leyte kay Kuting, no? Ano nang gagawin? Aba, imbis sagutin ko, mamadaliin po namin yan kasi ang tagal, nakakahiya naman. Huwag mong sasabihin walang nagawa. Page nga ng Presidential Communications, ayan nakasulat. This is from pco.gov.ph, mga tatkuya. 148,000 housing units. At hindi ito mga barong-barong na parang hindi pantao. Ito ay barong-barong na disente. Ay, hindi barong-barong. Bahay mismo na disente para sa mga taong partirhan. Yung mga pinagawa ni Nanoy na nagkandabulok na yung mga plywood, baka nagkandabutas na yung yero, ayaw uwian ng mga natanggalan, nasiraan ng bahay ng mga biktima ng Yolanda kasi nga parang hindi matirhan ng tao, lukob at parang bibigay. Kasi parang joke na bahay yung kay Noy noon. There will be an additional 24,576 units by December of 2021 and 21,547 by June 2022, he added. Bago matapos ang term ni Pangulong Duterte, may mga madadagdag pa. So ano sinasabi mo walang pinagawa ang dating Pangulo Kuting? Backfighter ka eh. Porke ikaw ang kinakover ng media at palagay ko naman hindi ka papansinin ni Pangulong Duterte sa mga paninira mong ito, ay kung ano-ano na lang sinasabi mo at ang media naman tuwang-tuwang binabash mo yung dating Pangulo. Ay manog ka. Katulad ng jowa mong manog man. Maglingkisan kayong dalawa. VP Sara, hanggang kailan ka magtitiis sa katandem mo yan? Hanggang kailan kaya magiging bulag si VP Sara? After 3 years? Kailan kaya marirealize ni VP Sara na nabudol siya? Well, alam naman daw niya yan. Kaya lang nagtitiis lang yung ating pangalawang Pangulo. Kailan ka magkukwit sa unit team na yan, VP Sara? Well, pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.